Welcome to the new episode of A Day in Life. Share ko lang, I've been collecting One Piece card since 2023. Tama ba? 2023. Yung lumabas yung OP01. The first edition yung blue. I've been collecting One Piece before pag bumupunta ako sa card shops, especially Toys R Us. Grabe, nakabalagbag lang doon ang dami. Pero nung last time bumili ko, wala akong makuha kahit yung booster packs. Wala, grabe, sold out. Grabe, ang daming scalpers. So ayun, may mga natabi naman ako na sealed packs, no? Pero hindi pa kasi ako hindi pa ako comfortable na i-open siya kasi wala lang, for me nakatago lang siya, no? May mga siguro meron ako isang pack ng OP EB02. Yung chase ata doon yung Sanji na manga. And then meron din ako nung OP010 na booster packs, parang 10 pieces. Tapos yung OP, hindi ko alam ang chase nun is yung manga na Luffy na Snake Man. So recently bumunta ako ng Toys R Us, wala akong mabili. So ayun, ang nangyari, nauwi ako sa Gundam PCG. So eto siguro bagong na naman, line of collection. Aralin ko siya paano, aralin ko paano yung market, yung mga chase. Bumili ko mga 10 pieces lang muna. Ang dami, meron din Digimon, pero hindi kasi ako nanonood ng Digimon dati. So hindi ko siya alam. Ngayon, yun, bumili ko nakabili rin ako ng Funko Pops. And yun din yung isang kinokollect ko, Funko Pops. And ang dami rin May Pokemon cards din ako, pero so far wala pa akong binibili na Pokemon cards na like yung bago ngayon. May nakita ako sa sa card yan? May nakita akong box, Ascended Hero. Grabe, the last time I checked, parang 4,000 to 6,000 lang. Ngayon 12,000 na siya. Sa card shop siya. Siguro reasonable, pero for me, hindi muna. I preferred bumili na lang ako ng slab. At least sure ako na yun yung card. For me kanya-kanyang trip yan. Respect the hustle, respect the hobbies. Pero for me, hindi muna siguro. Mag-open ako siguro tsaka na. Ngayon, One Piece muna. Siguro kung bibili ako ng Pokemon cards na hindi siya collaboration with, yung collection ko lang kasi is collaboration with McDonald's. Ang dami, meron akong Pikachu, may Charizard ako, naka line up na for grading. Kasi nakita ko sa eBay, ang ganda ng presyo niya. Parang ang ganda ng presyo ng Charizard na McDonald's. Last year lang to Buti nga hindi ko binigay sa anak ko kasi binuksan ko siya by accident lang kasi nga gusto ng anak ko makita. Buti nakita ko, may Umbreon din kasi doon. Yung nakita ko yung Charizard, 2 piraso, tinago ko. Buti na lang. The last time nag-check ako sa eBay, ang pinakamahal na benta niya is parang 45,000 for PSA 10. Imagine mo yun, 45K for last year's card. So yun, naka-line up na siya for grading. Balik tayo sa One Piece card. Ang hirap makabili. Tapos nakausap ko yung babae dun sa counter nung nagbabayad na ako ng mga binili ko na laruan. Sabi niya talagang mahirap daw yung supply ngayon. Pero mahirap daw, hindi na daw sila binibigyan ng box. Ang binibigay na lang daw sa kanila booster packs, pero I doubt, hindi naman ako naniniwala na minsan nakakatakot din bumili ng packs lalo pagka hindi mo trusted. Kasi I believe meron talaga nagpi-filter. So, ayan. Susunod pag-usapan natin yun. Ano ba yung mga filter cards? Paano nila na-detect? Paano nila na-detect na card, chase card yung laman nun sa loob? Next time. Kasi may mga nakita rin akong video Marami silang way para malaman. Pero again, hindi siya, siguro mga 70-30. 70% or 50% na tumatama siya, Yung iba, ini-scan. Yung iba, tinitimbang. Pag-usapan natin susunod yun. So far ngayon, bali magbe-birthday kasi ako ng September.
So nag-isip ako ano yung bibiling kong gift for myself. Wow! I'm planning to buy a slab. PSA 10, siguro kung di Pokemon, One Piece, or bahala na. Pero alin lang dun sa dalawa. Meron din akong NBA cards, pero halos lahat ng collection ko is autograph collection. Pang lang talaga, pang keep, hindi siya for investment. Nagsimula ako sa ganitong hobbies. Nag-start ako NBA eh. So yun lang, share ko lang, medyo marami tayong pinagkakagastusan. Yun lang, so this year ang focus natin is One Piece and Pokemon cards. Alin man yan. So ayun, sana wish ko talaga medyo bumaba yung market eh. Kasi pag bumaba yung market, at sigurado mawawala yung mga mga scalpers. Nakita ko talaga ang dami. Meron pa silang nire-rent na mga tao, mga bata na pumipila for the booster packs. Sana mag-neutral yung market para medyo mawala. Kasi nakakaawa rin yung mga player eh. Hindi sila makabuo ng pyesa nila kasi nga ang mahal. Parang kung mabibili mo siya ng 1,000 ngayon, mabibili mo 3,000. Kawawa rin yung mga players eh. So yun, na-share ko lang. Siguro ito na yung gagawin nating video. It's all about my hobbies. Tsaka kung ano yung pinagkakagastusan ko. Ayan. Nandito na tayo sa parking. Ito, isang gastos pa to. Parking. Hindi naman ito libre dito eh. Parking, tapos yan, binuksan ko na yung laptop ko. Ayan na siya. Uy. So yan, binuksan ko na yung laptop ko. Ayan o, may sticker. Yay, Batman. Tapos may ano dahil ko sinabi. So dito ko na siguro tatapusin yung video ngayon. Ayan, samahan nyo ako. Papasok na ako ngayon. Tapos parang feeling ko dito ko natatapusin eh. Wala naman na din akong gagawin doon. So magpo-coffee lang. Pero sige siya, samahan nyo ako. Tara, pasok tayo. Nandito na tayo sa bahay. And parking area, okay. It's 5 AM yun, update. Hindi na ako nakapag-video sa office eh. So, ayun na yung mga gagawin ko pa ng content. Let's talk about my hobbies. Collecting diecast, Hot Wheels, yeah, especially 1/64 scale. Ano pa ba? Dami akong kinokolekta eh. Hot Wheels, yan, may NBA cards din ako. One Piece, Pokemon, yan, Gundam. Tapos try ko rin mag-leap sa ibang TCG na, yeah, TCG, especially yan, may mga Digimon, may mga nakita rin ako eh. Try ko ding mag-leap doon, aralin natin, tapos yun na yung mga i-video ko. So ayan, okay kung umabot ka rito, thank you so much sa panonood. That's it for today, and I'll catch you in the next one.